This portion is brought to you by Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka fungi yan! I-Fungisol mo! Benzoic acid plus salicylic acid is the generic name of Fungisol. Meron ka bang buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi? Hindi kamot ang sagot. I-Fungisol mo! Kate-kate, katol-katol, i-Fungisol! Para sa buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi. I-Fungisol mo. If symptoms persist, consult your doctor. Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat, Papa Dudut, pati na rin po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Lumiham ako dahil gusto ko talagang maibahagi ang totoong kwento ng pamilya namin. Isa itong kwentong puno ng saya, matinding lungkot, matinding takot at yung pakiramdam na parang nawawalan ka na talaga ng pag-asa. Tungkol ito sa kapatid kong babae na itago na lang natin siya sa pangalang Precious. Ako naman po si Gracia, taga Mindanao kami, Papa Dudut, 13 kaming lahat na magkakapatid. 5 babae at 8 lalaki. Pang-10 ako sa amin. Dati napakasimple lamang ng buhay namin sa probinsya. Masaya kami kumpleto at araw-araw ay puno ng tawanan at kulitan ang bahay namin. Pero hindi namin inasahan at darating ang isang napakadilim na pagsubok na halos magwarak sa pamilya namin. Papa Dudut, bago ko simulan ang pinakamatinding bahagi ng buhay ng kapatid kong si Precious, kailangan mo munang maunawaan kung saan nagmula ang lahat ng ito. Bata pa lamang kami sa probinsya sa Mindanao ay may isang lugar na talagang iniiwasan ng lahat kapag sumasapit ang dilim. Ang eskwelahan kung saan kami nag-aaral ni na Precious. Alas 4 pa lamang ng hapon kapag nag-uumpisa nang mag-agaw ang liwanag at dilim, mararamdaman mo na kaagad ang bigat ng hangin sa paligid ng school. Bakit? Dahil bago pa man tinayo ang mga sementadong silid-aralan at covered court na yon, isang lumang sementeryo ang tinatayuan ng buong eskwelahan. Maraming lumang puntod ang basta na lamang tinabunan ng lupa at ginawang semento. Kapag gabi, Papa Dudut, kahit magbayad ka pa ng malaking halaga ay walang nagtatangkang maglakad ng mag-isa sa tapat ng gate ng school na yon. Bulong-bulungan sa bayan namin na marami na raw nakakita ng mga anino na naglalakad sa hallway, mga batang umiiyak sa ilalim ng mga puno ng akasya at ang matinding lamig na bigla na lamang dumadampi sa balat kahit napakainit ng panahon. Nung elementary pa lamang si Precious, pareho kami nag-aaral doon, magkaiba kami ng building dahil mas matanda ako sa kanya, pero isang araw na hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay, naganap ang isang bangungot na nagpabago sa aming pamilya. Katatapos lang ng tanghalian noon, tahimik ang buong campus dahil oras ng klase. Bigla na lamang may narinig kaming isang napakalakas at nakakapanindig balahibong sigaw mula sa kabilang building sa silid ni na Precious. Wag mo kong hawakan! Napatayo ang guro namin at agad kaming pinalabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Tumakbo ako papunta sa classroom ni na Precious. Pagdating ko doon ay tumambad sa akin ang isang eksenang parang nang gagaling sa pinakamatinding pelikulang kinakatakutan ko. Ang mga upuan at mesa ay nakatumba at nakakalat sa sahig. Ang mga estudyante at guro ay nakasiksik sa gilid ng pader. Nanginginig sa takot, ang iba ay humahagulhol na. Sa gitna ng kwarto ay naroon si Precious at ang classmate niyang si Sofia.
Papa Dudut, nanginginig ang buong katawan ko sa nakita ko si Precious at Sofia ay kapwa nakaluhod sa simento. Nakatirik ang kanilang mga mata, puro puti lang ang makikita mo at wala na ang mga itim ng mata nila. Ang mga ulo nila ay pabalik-balik na gumagalaw ng hindi likas sa tao. Na para bang mababali ang mga leeg nila sa bilis at lakas ng pagkakaalog. At ang boses, Diyos ko Papa Dudut, ang boses na lumalabas sa bibig ni Precious ay hindi sa kanya. Hindi yung boses ng isang batang babae. Boses yon ng isang matandang lalaki na napakalalim, napakakapal at puno ng matinding galit. Akin siya, walang makakakuha sa kanya. Sa akin, sigaw ng boses mula kay Precious habang nakatingin sa kisame. Si Sofia naman sa tabi niya ay humahalakhak. Isang napakatinding tawa na nakakapanindig ng balahibo sa taas ng pitch. Nagpapalit-palit sila ng sigaw at tawa na parang nag-uusap ang mga demonyong nakatira sa loob ng katawan nila. May dalawang lalaking guro ang sumubok na lumapit para pigilan sila. Pero noong hawakan ng guro ang balikat ni Precious, isang mabilis, nahawi lang ng kamay ng kapatid ko, isang 10 taong gulang na bata, ay tumalsik ang adult na guro at humampas sa blackboard. May napakalakas at hindi kapani-paniwalang lakas na ibinibigay sa kanila ang masasamang espiritu, walang makalapit, walang makahawak. Dahil sa matinding takot at kawalan ng pag-asa, agad na tumawag ang punong guro sa bahay namin. Mabilis na dumating si Mama kasama ang pinsan kong lalaki. Pagpasok lang ni Mama sa kwarto, lalong nagwala ang espiritu sa loob ni Precious. Lumabas ang mga ugat sa leeg at mukha ng kapatid ko, naging kulay violet ang mga labi niya at nagsimula siyang gumapang sa semento na parang ahas. Napakabilis ng galaw niya papunta sa pintuan. "Hawakan niyo siya! Hawakan niyo ang kamay!" sigaw ni Mama habang umiiyak. Pinagtulungan ng pinsan ko at ng isa pang lalaki na hawakan ang dalawang kamay ni Precious. Nagpupumiglas siya ng napakatindi, nanggigigil at naglalabas ng puting bula sa bibig niya habang isinisigaw ang mga salitang hindi namin maintindihan. Para mga sinaunang wikang nakakatakot pakinggan, Papa Dudut. Dahil napakalapit lang ng simbahan ang aming bayan sa school, ay naisip ni Mama na dalhin kaagad siya roon. Pinagtulungan siyang buhatin ng pinsan ko habang binubuhat siya patawid ng kalsada papuntang simbahan, ay naramdam ko ang lamig ng hangin na humahampas sa amin kahit mainit ang sikat ng araw. Para kaming sinusundan ng isang madilim na ulap. Nang makalapit na kami sa hagdanan ng simbahan ay biglang nagwala ng mas matindi si Precious. Nag-ibang muli ang boses niya, naging boses ng isang babaeng umiiyak at sumisigaw sa matinding sakit. "Ayoko dyan! Masusunog ako! Huwag niyo akong ipasok dyan!" Tumatagaktak ang pawis ni Precious habang ang balat niya ay nag-uumpisang mamula at magtubig na parang napapaso. Ayaw niyang itapak ang paa niya sa loob ng pintuan ng simbahan. Gumagapang siya pabalik at nagmamatigas ang buong katawan na parang bakal. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na dinukot ng pinsan ko ang kanyang dalang rosaryo mula sa bulsa at agad niyang ibinitin at idinikit ang krus ng rosaryo sa noo at sa leeg ni Precious. "Ah!" Isang napakalakas at nakakabinging sigaw ang lumabas sa bibig ng kapatid ko, isang sigaw ng matinding paghihirap na umaalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na simbahan. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong umusok ng kaunti ang bahagi ng balat sa leeg niya kung saan ay nakadikit ang krus ng rosaryo. Unti-unting humina ang pagpupumiglas niya. Ang mga mata niyang nakatirik ay dahan-dahang buwabana hanggang sa pumikit ito. Biglang nanlambot ang buong katawan ni Precious at pumatak siya sa simento, tuluyang nawalan ng malay. Binuhat siya ni Mama at inihiga sa isa sa mga upuan sa loob ng simbahan. Doon siya nakatulog ng napakahimbing hanggang sa sumapit ang kinabukasan.
Kinabukasan nang magmulat siya ng mata, maliwanag na ang sikat ng araw sa loob ng simbahan, nakatingin kami sa kanya habang nanginginig pa rin ang mga kamay ko sa takot. Pumikit-pikit si Precious at tumingin sa paligid. Ang mukha niya ay bumalik na sa dati. Yung maamo at magandang mukha ng kapatid ko. Mama, Ate Gracia, mahina niyang tanong habang hawak ang ulo niya. Bakit tayo nandito sa simbahan? Bakit hindi ako nakauwi kagabi? Wala siyang kaalam-alam. Wala siyang kung anong maalala sa mga nangyari. Sa halimaw na boses sa paggapang niya sa semento at sa usok sa leeg niya. Umiyak na lamang si Mama habang nilalapitan at kinakarga siya. Akala namin noon, Papa Dudut, natapos na ang lahat. Nang mailagay ang rosaryo sa leeg niya, akala namin ay ligtas na ang kapatid ko. Yun pala ay nagpakiramdaman lamang sila ng masasamang elemento. Naghahanda lang pala sila para sa mas matindi at mas nakakatakot na kalbaryong wawasak sa buhay ni Precious. Papa Dudut, pagkatapos ng nangyaring yon sa eskwelahan, halos isang taon ding tahimik ang buhay namin. Akala talaga namin ay natapos na ang lahat. Para mas maintindihan ninyo po, si Precious kasi yung uri ng kapatid na napakalambing sa aming pamilya. Pero huwag ka, Papa Dudut, kapag inaway at tinukso. Talagang matapang at palaban, hindi nagpapaapi kahit kanino. Bukod doon ay napaka-talented niyang bata. Napakagaling niyang kumanta, magaling sumayaw, mahusay umarte at mag-drawing at mahilig ding sumali sa mga pageant sa aming baryo. Bukod tangi talaga siyang pinagpala dahil sa ganda niya. Morena ang balat, may 2 dimple na sobrang lalim kapag ngumingiti siya, singkit ang mga mata. Matangkad at may magandang hubog ng katawan. Para siyang Chinese beauty, kaya napakarami niyang suitors kahit bata pa lamang siya. Pero noong October 8, 2017, dumating ang araw na tuluyang sumira sa tahimik naming buhay. Araw ng piyesta sa aming baryo sa Mindanao noon. Maingay ang buong paligid, maraming bisita at masaya ang aming pamilya sa labas ng bahay namin malapit sa may bakod. May isang napakalaking lumang puno ng mangga, ang punong yon ay napakatanda na. Ang mga sanga nito ay malalapad at napakakapal ng mga dahon na kahit tanghaling tapat ay napakadilim at napakalamig sa ilalim nun. Doon naglagay si Papa ng mesa at videoke para sa mga bisitang nagiinuman at nagkakantahan. Mataas nga ang sikat ng araw, 12:00 eksakto ng tanghaling tapat. Lumabas si Precious sa bahay habang nakasuot ng magandang damit para pumunta sa ilalim ng punong yon. Nakita ko siyang lumabas kaya sinundan ko siya. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero nung lumapit ako sa pwesto ng puno ng manggay, biglang dumaan ang isang napakalamig na hangin sa mukha ko. Yung uri ng lamig na nakakatuwid ng balahibo sa braso kahit mainit ang panahon. Tumingin si Precious sa akin noon, lumapit siya sa akin at tumawak sa braso ko. Ate Gracia, sabi niya sa akin habang nakangiti. Pakihanapan mo naman ako ng kanta oh. Sige, ano bang kanta ang gusto mo? Tanong ko habang pinipindot ang remote control ng videoke. Yung My All ni Mariah Carey, sagot niya. Isinalang ko ang number. Nang magsimula ang musika, humawak si Precious ng mikropono at nagsimula ng kumanta. Napakaganda ng boses niya, Papa Dudut. Ang lahat ng bisita namin ay napahinto sa pag-iinom at nakinig lamang sa kanya. Nagsipalakpakan silang lahat habang umaabot si Precious sa mataas na nota ng kanta. Pero habang kumakanta si Precious, sa mismong ilalim ng malaking sanga ng mangga ay may napansin akong kakaiba. Habang umaawit siya ay biglang may lumagatok sa itaas ng puno. Parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa gitna ng mga dahon. Tumingala ako pero wala namang ibon. Pagtingin ko muli kay Precious, nakita ko nang nanginginig ang kamay niyang humahawak sa mikropono
Ang kulay ng balat niya mula sa pagiging morena ay dahan-dahang namumutla na parang natutuyuan ng dugo. Pagkatapos ng kanta ay nagpalakpakan ng mga tao pero hindi man lang ngumiti si Precious. Binitawan niya ang mikropono na para bang napaso siya. Lumapit siya sa akin at bumulong sa tenga ko. Ang lamig ng hininga niya, Papa Dudut. Ate, pasok muna ako sa loob ng bahay. Biglang sumama ang pakiramdam ko, mahina at nanginginig niyang sabi. Pumasok siya sa kwarto, pagkalipas ng mga 10 minuto ay pumasok din ako para tignan siya. Nakahiga siya sa papag, nakatitig sa kisame at pawis na pawis kahit na hindi naman mainit sa loob. Ate Gracia, mahina niyang tawag sa akin. Pahingi nga ng tubig, hirap na hirap akong huminga, parang may nakapatong sa dibdib ko. Binigyan ko kaagad siya ng isang basong tubig at napainom naman niya. At pagkatapos ay nakatulog siya. Akala ko ay napagod lamang siya sa kakakanta at sa init ng panahon pero kinaumagahan, Papa Dudut, nagising ang buong bahay sa isang napakalakas na sigaw ni Mama mula sa kwarto. Mabilis kaming tumakbo ng mga kapatid ko pabalik sa kwarto ni na Precious. Nang mabuksan ko ang pintuan ay napahawak ako sa bibig ko sa matinding gulat at pagkatakot. Si Precious nakahiga pa rin sa kitid ng papag pero ang kalahati ng mukha niya, ang kanang bahagi ay nakatagilid at bumagsak na parang natutunaw na kandila. Ang kanang mata niya ay napakalaki ng dilat at nakatitig sa kawalan habang ang kanang gilid ng labi niya ay nakatabingi pa ibaba. Para siyang naparalyze sa kalahati ng mukha niya. At ang mas nakakatakot ay humahabol siya ng hininga. Isang tunog na parang may humahaginit at pumipigil sa lalamunan niya. Precious, ano nangyayari sa iyo? Umiiyak na sigaw ni Mama. Sinubukan naming galawin ang kamay at mukha niya pero wala siyang pakiramdam sa kabilang bahagi. Umiyak lamang ang kaliwang mata niya habang nakadilat at nakapako ang kanang mata. Nataranta kami, Papa Dudut, agad siyang binuhat ng mga kapatid kong lalaki at sinakay sa jeep para dalhin sa pinakamalaking ospital sa bayan. Doon ay ginawan siya ng mabilis sa pagsusuri, pina-x-ray ang dibdib at baga niya, pina-radiogram ang ulo. Ginawa ng blood test, lahat ng medical test na pwedeng gawin sa kanya. Pero pagkalipas ng ilang oras ay lumabas ang doktor na umiiling-iling. Mrs., sabi ng doktor kay Mama, malinis po ang lahat ng resulta. Normal ang baga niya, normal ang utak niya, at walang anumang bara sa kanyang dugo. Wala po kaming makitang dahilan kung bakit na paralyze ang mukha niya at kung bakit siya nahihirapang huminga. Walang maibigay na gamot ang mga doktor. Kaya dahil walang nangyayari sa ospital at lalo lang humihina si Precious, sa loob ng ward ay nag-decide si Papa na iuwi na lamang siya at dalhin sa isang kilalang spiritual healer o albularyo sa kabilang baryo. Yung healer na gumamot din kay Papa noong nagkaroon ito ng malalang sakit sa katawan noon. Binuhat muli namin si Precious papunta sa bahay ng albularyo. Nakahiga lang siya sa bangko, nanginginig at hirap na hirap pa sa paghinga. Nang makapasok kami sa kubo ng healer, bago pa man makapagsalita si Mama o kahit na sino sa amin, para magpaliwanag ay biglang tumayo ang albularyo mula sa kanyang upuan. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Precious. Tapos ay bumaling sa amin ng may napakaseryoso at nakakatakot na mukha. Nagkasakit ang kapatid ninyo sa puno ng mangga kung saan siya kumanta nung tanghaling tapat. Seryosong sabi ng healer. Nagkatinginan kami ni Mama. Wala pa kaming sinasabi sa kanya kahit na ano tungkol sa piyesta o sa videoke. Kaya siya hirap na hirap huminga at hindi magalaw ang kalahati ng mukha niya. Patuloy ng albularyo habang nagsisindi ng itim na kandila. Dahil may nakatira na mag-ina na espiritu sa lumang puno ng mangga na yon, ang anak ng inang espiritu ay may malalang sakit sa puso. Lumipat ang healer kay Precious at hinawakan ang naninigas na lieg ng kapatid ko.
Noong 12:00 ng tanghali habang kumakanta ang kapatid mo ng napakalakas sa ilalim ng puno, nabulabog at nagulat ang espiritong mag-ina. Sa matinding gulat at ingay ng kanta ng kapatid mo ay inatake at namatay ang anak na espiritu. Biglang dumaan ang matinding kilabot sa buong katawan ko, Papa Dudut. Galit na galit ang inang espiritu sa puno ng mangga. Bulong ng healer sa amin habang nakatitig sa pintuan ng kanyang kubo. Nakatayo ang inang espiritu sa likod ninyo ngayon. At kaya niya ginawang ganyan si Precious. Gusto niyang kunin ang kaluluwa ni Precious para ipalit at gawing anak kapalit ng namatay niyang anak. Pagkasabi noon ng healer ay biglang yumanig ang buong bahay kubo at narinig namin ang isang napakalakas na kaluskos sa bubong na para bang may napakalaking bagay na lumapag sa itaas namin. Samantala ang apoy ng itim na kandilang sinindihan ng albularyo ay biglang tumaas ng halos kalahating dipa bago nagkulay asul. Nang sandaling yon ay biglang dumilat ang naninigas na mata ni Precious. Umangat ang dibdib niya ng napakataas na para bang may humihila sa kanya mula sa kisame. Tapos ay dahan-dahang bumagsak ang katawan niya para bumalik na sa papag. Nagsimula siyang magsalita pero hindi na yung malumanay niyang boses. Boses na ito ng isang babaeng galit na galit. Napaka tulin magsalita at parang nanggagaling sa pinakailalim pa ng lupa. Hindi niyo siya makukuha sa akin si Precious, papatayin ko siya hanggat hindi niyo siya nilalayo dito. Sigaw ng espiritu gamit ang bibig ni Precious. Agad na kumuha ng langis at basbas na tubig ang albularyo. Bawat patak ng langis na tumatama sa noon at dibdib ni Precious ay naglalabas ng tunog na parang mantika sa mainit na kawali. Sumisigaw sa matinding sakit si Precious habang ang katawan niya ay nagwawala at kumakawag pa. Ang lakas ng pananalita ng espiritu ay sobrang tindi na halos 2 matatag na lalaki ang tumutumba kapag sinisipa niya. Sabi ng albularyo sa amin ay kailangan munang manatili rito ni Precious sa kubo ko. Kapag inuwi niyo siya kaagad sa bahay ninyo, kung saan nakatayo ang puno ng mangga ay titirahin siya ng inang espiritu gabi-gabi hanggang sa tuluyan siyang lagutan ng hininga. Naiyak na lamang si Mama. Wala kaming magawa kundi ang iwanan si Precious sa pangangalaga ng albularyo. 3 buwan siyang nanatili doon sa loob ng 3 buwan na yon. Gabi-gabi kaming hindi nakakatulog. Minsan ay pumupunta ako roon para bantayan siya at tuwing gabi naman ay naririnig ko ang mga kaluskos sa paligid ng kubo. Mga yapak ng mabibigat na paa na umaaligid sa labas at ang mahihinang pag-iyak ng isang sanggol na nagmumula sa kadiliman ng mga puno. Pagkalipas ng 3 buwan, medyo kumalma na si Precious. Natuto na siyang makapagsalita ng maayos at nakatayo na siya. Isang hapon habang nakaupo kami sa gilid ng hagdanan ng kubo ay humawak siya sa kamay ko. Nanginginig ang mga daliri niya. Ate Gracia, pakiusap, uwi na tayo sa atin, umiiyak niyang pakiusap habang nakatitig sa akin. Ayoko na rito, natatakot ako sa mga nakikita ko tuwing gabi. Naawa ko ng sobra sa kapatid ko. Mukhang maayos na rin naman ang mukha niya at nakakahinga na siya ng maluwag. Agad kong tinawagan si Mama sa telepono. Ma, iwi na raw si Precious, ayaw na niya sa healer, sabi ko. O siga't ipapasundo ko kayo dyan, sagot pa ni Mama. Nang makauwi kami sa bahay, mga 3:00 ng hapon, akala namin ay matatapos na ang bangungot. Akala namin ay nakalimot na ang demonyong umaaligid sa amin. Pero mali kami. Maling-mali. Pagkababa pa lamang ng paa ni Precious sa pintuan ng aming bahay ay biglang humampas ang isang napakalakas na hangin. Tumabla ang pinto sa lakas.
biglang nanigas ang buong katawan ni Precious at bumagsak siya sa sahig. Nagsimula siyang humalakhak, isang napakatindi, napakalakas at nakakatakot na tawa na nakakatuwid ng balahibo sa buong katawan. Ang mga mata niya ay muling lumuwa at pumasok sa loob ang mga itim nito. Nataranta kami. Agad kaming lumuhod sa paligid niya, humawa kami sa isa't isa at nagsimula kaming magdasal ng Ama namin at Aba Ginoong Maria habang umiiyak. Pero habang nagdarasal kami ay mas lalong lumalakas ang tawa ng sumasapi sa kanya. Tapos ay biglang naputol ang tawa niya, tumigil ang paggalaw ng katawan niya. Dahan-dahang umupo si Precious at bumaling sa amin. Naging napaka malumanay ng boses niya, isang boses na napakabagal at parang mula sa kabilang mundo. Ako ang Birheng Maria, sabi ng boses sa pamamagitan ng bibig ni Precious. Dapat ninyong ilayo muna si Precious sa bahay na ito dahil patuloy siyang giging balain at bababuyin ng mga masasamang espiritu. Napatingin kami kay Mama. Magdarasal pa sana kaming muli pero bago pa kami makatapos ng isang berso ay biglang nagbago muli ang boses ni Precious. Naging boses naman ito ng isang lalaki na nagpatindig ng balahibo namin. Galit na galit siya at parang nagmamando. Hindi rin lang yan. Nililin lang kayo ng mga masasamang espiritu, sigaw ng boses ng lalaki gamit ang lalamunan ni Precious. Ako ay isang anghel mula sa Israelita. Ibalik ninyo kaagad si Precious sa pagamutan ng albularyo. Ginagamit ng masamang espiritu ang pangalan ng banal para lamang mapatag ang loob ninyo habang dahan-dahan nilang kinakain ang kaluluwa ng kapatid ninyo. Magdasal kayo at ibalik siya roon ngayon din. Papa Dudut, kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong nag-aagawan ang iba't ibang boses sa loob ng lalamunan ng kapatid ko. Minsan ay boses ng babae at minsan ay boses ng lalaki, minsan ay boses ng matanda. Parang ginagawang palaruan ng mga demonyo at espiritu ang katawan ni Precious. Umagulhol na si Mama sa matinding takot. Agad naming binuhat muli si Precious at binalik sa kubo ng albularyo. Doon siya nagstay muli ng 3 buwan. At sa pangalawang pagkakataon na yon ay habang nakahiga ang kapatid ko sa loob ng kubo, alam naming pamilya na hindi na lamang simpleng pagsanib ang nangyayari. Nag-aagawa na ang elemento para sa buhay niya. At ang mas matindi pa, papasok na ang totoong sakit na papatay sa katawan ng kapatid kong si Precious. Ay na nga Papa Dudut, hindi pa man nakakaipon ng lakas si Precious ay bigla na lamang siyang inatake sa puso. Halos gabi-gabi ay nagigising kami sa tunog ng paghinga niya, yung parang nalulunod na ewan. Humahagok at pumipiyok ang lalamunan habang nakahawak siya ng mahigpit sa kanyang dibdib. At hindi lang yon Papa Dudut, naging napakabilis ng pagbagsak ng kalusugan niya nang i-diagnose siya ng bone cancer stage 4. Diyos ko Papa Dudut, napakasakit panoorin ng kapatid ko. Si Precious na napakaganda, morena at napakasigla dati ay dahan-dahang nagiging tila kulay abo na. Ang buhok niya na bagsak at maganda ay magkakasunod na nagsilagasan. Tuwing susuklayin ko ang buhok niya ay buong-buong buhok ang naiiwan sa mga daliri ko. Nanuyo ang mga labi niya, lumuwa ang mga mata niya sa sobrang kapayakan at naging parang balat na lamang na itinapal sa mga buto ng buong katawan niya. Araw-araw ay dumarating siya sa matinding sakit ng kanyang likod. Ate Gracia, ang sakit-sakit ng likod ko. Umahagulhol niyang sigaw habang nakatagilid sa higaan. Parang may bumabasag sa mga buto ko sa loob. Ate, ayoko na. Pakiusap, ayoko na. Patayin niyo na lamang ako.
Umiiyak lamang kaming magkakapatid at si mama habang nakaluhod sa tabi ng higaan niya. Kapag inatake siya sa puso at nangingitim ang mga kuko at labi niya, wala kaming pambili ng mamahaling gamot o pang hospital. Kaya ang ginagawa namin ay kumukuha kami ng malamig na tubig at pinapahira ng buong katawan niya para lamang magising ang sistema niya. Kapag hinihimatay siya sa sobrang sakit ay kumukuha kami ng dahon ng oregano. Tinatapikan namin sa mga palad namin at ipinapaamoy sa ilong niya para magising lamang siya. Ayaw na rin kasi niyang magpadala sa ospital dahil natatakot siyang doon na mamatay. At sa gitna ng matinding sakit ng cancer at puso niya, hindi pa rin siya tinatantana ng mga masasamang espiritu. Minsan habang umiiyak siya sa sakit ng buto, biglang mag-iiba ang boses niya at tatawanan ang sarili na paghihirap. Parang pinaparusahan at tinotorture ang katawan ng kapatid ko. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Nasa loob ako ng kwarto habang nakaupo sa tabi ng higaan ni Precious. Nakatitig siya sa akin, ang lalim ng mga mata niya at wala ng bakas ng buhay. Dahan-dahan niyang itinaas ang nanginginig niyang kamay at hinawakan ang braso ko. Ate Gracia, mahina at napakalamig niyang bulong. Aalis na ako. Hindi ko na po kaya, paalam na sa inyo. Pagkasabi niya noon ay dahan-dahang lumaylay ang ulo niya sa unan. Huminto ang pagtibok ng puso niya sa dibdib. Ang mga mata niya ay nanatiling nakamulat ng bahagya at ang bibig niya ay bahagyang nakabukas pa. Precious! Precious! Sigaw ko habang inaalog ang balikat niya. Pero wala nang reaksyon. Binuhat ko ang kamay niya pero bumagsak lamang ito sa papag na walang buhay. Wala nang tibok ang pulso niya. Wala nang hininga, lumalamig na rin ang balat niya at nagsisimula ng mag-iba ang kulay, naging nangingitim at namumutla na. Mapa! Wala na si Precious, patay na si Precious! Sigaw ko habang lumalabas ng kwarto. Nagsipagtakbo sina mama at papa at ang mga kapatid at pinsan kong lalaki pumasok sa kwarto. Pumutok ang matinding iyakan sa loob ng bahay. Lumapit ang mga kapatid ko para buhatin ang katawan niya at kitang-kita namin na patay na talaga siya. Walang tibok at walang hininga at tuwid na ang katawan. Pero habang nagluluksa at umiiyak kami sa ibabaw ng walang buhay niyang katawan ay biglang gumalaw ang bibig ng bangkay ni Precious. Napatigil ang lahat sa pag-iyak, napaatras ang mga kapatid ko sa matinding takot. Ang bangkay ni Precious ay nagsalita gamit ang isang boses na napakalalim at napakaseryoso. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Tawagin ninyo ng paulit-ulit ang pangalan ni Precious. Lagyan ninyo ng puting tela ang higaan niya at 2 kandila sa magkabilang tabi. Huwag kayong titigil sa pagtawag sa pangalan niya dahil sinundo na siya ng mga anghel pero hindi pa huli ang lahat. Napatingin si mama sa akin, nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Sumigaw uli ang boses mula sa bangkay at huwag na huwag ninyong papatakan ng luha ang katawan ni Precious. Imasahin ninyo ang katawan niya para hindi tumiga sa mga kalamnan niya. Sinunod namin ang lahat ng sinabi ng espiritu. Kumuha si mama ng puting kumot at tinakip sa higaan. Naglagay kami ng 2 kandilang puti sa gilid ng ulo at paa niya. Kaming magkakapatid, kahit natatakot at nanginginig, ay humawak sa malamig niyang katawan. Nilalagyan namin ng langis sa mga binti at braso niya at hinahaplos-haplos namin para hindi tumigas habang pinupunasan namin ang sarili naming mga luha para walang pumatak sa balat niya. Gabi yon, Papa Dudut, at ang mga kapitbahay namin sa labas ay walang kaalam-alam na may bangkay sa loob ng bahay namin. Nagdadasal kami habang paulit-ulit naming isinisigaw na Precious, bumalik ka na. Precious, gising na. Oras ang lumipas, umabot na ng madaling araw. Mga bandang 3:00 ng umaga habang hinahaplos ko ang malamig niyang kamay. Biglang huminga ng napakalakas si Precious. Biglang napaupo ang katawan niya sa higaan.
Nagmulat ang mga mata niya at pumasok uli ang kulay sa mga pisngi niya. Umiyak si mama sa sobrang tuwa at niyakap siya. Nabuhay siyang muli, binigyan siya ng Panginoon ng second life. Pero Papa Dudut, hindi lang yon ang nag-iisang beses na nangyari ito. Sa loob ng sumunod na buwan, 4 na beses na namatay si Precious at 4 na beses din siyang nabuhay muli matapos naming sundin ang parehong proseso. Nung maayos na ang pakiramdam niya, pagkatapos ng isa sa mga kamatayan niya, ikinuwento niya sa amin kung ano ang nakita niya habang patay ang katawan niya. Ate Gracia, kwento ni Precious habang nakatitig sa kandungan niya. Nung nawalan ako ng hininga, naglalakad ako sa isang napakagandang lugar. May napakaliwanag na ilaw at iniikot-ikot ako ng isang boses na hindi ko nakikita. Sinabi niya sa amin na ang langit daw ay gawa sa purong ginto. May kalsada, mga gusali at ang paligid ay nagniningning. At sa lugar na yon ay may isang malaking libro kung saan nakasulat ang lahat ng pangalan ng taong mamamatay. Ate, bulong ni Precious habang nakatingin sa akin. Nakita ko doon ang pangalan ni Lola. Nakasulat doon ang eksaktong petsa kung kailan siya kukunin. Papa Dudut, sinabi sa amin ni Precious ang petsang nakita niya. At makalipas nga ang ilang buwan nang dumating ang eksaktong petsa na yon ay namatay nga ang lola namin. Walang mintis, eksaktong-eksakto ang araw at ang buwan. Sinabi rin sa amin ni Precious na binalaan siya ng langit na hindi pa daw babalik ang Panginoon sa lupa dahil hindi pa kumpleto ang mga nakatalagang kaluluwa. At higit sa lahat ay kaya raw siya ibinabalik sa lupa ng paulit-ulit ay dahil may ibinibigay sa kanyang napakabigat at napakadakilang misyon. Papa Dudut, pagkatapos ng 4 na beses na pagmimilagro at pagkabuhay muli ni Precious, tuluyan nang nagbago ang buhay ng kapatid ko. Hindi na siyang ordinaryong Precious na nakikipagkulitan sa amin sa bahay. May ibinigay sa kanyang napakabigat at napakadakilang misyon na kailangan niyang tuparin habang nabubuhay pa siya sa lupa. Ang unang misyon ay dinala siya sa Aurora. May isang pamilya roon na nagbalita sa amin tungkol sa isang taong bulag. Pagdating namin doon sa bahay ng bulag, nagkagulo at napakadilim ng paligid. Bago pa man hawakan ni Precious ang mukha ng matanda ay biglang dumaan ang isang napakalamig na hangin sa loob ng bahay at nagsimulang magdasal si Precious sa isang wikang hindi namin naiintindihan. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga palad sa nakapikit at nangingitim na mga mata ng bulag. Habang nagdarasal siya ay pumatak ang pawis sa noon ni Precious na parang dugo sa pagkakakulay pula. Sumigaw ang matandang bulag sa matinding sakit at parang may sumusunog sa loob ng mga mata niya. Pero pagkalipas ng ilang minuto, nung dahan-dahan nang inalis ni Precious ang mga kamay niya, dinilat ng matanda ang kanyang mga mata. Nakikita ko na kayo, sigaw ng matanda habang umiiyak at lumuluhod sa harapan ni Precious. Napapikit ako sa matinding gulat at takot sa kapangyarihang ipinapakita sa pamamagitan ng kapatid ko. Pero sa pangalawang misyon niya, sa tangob ang pinaka nakakapangilabot sa lahat. Isang hapon habang nagpapahinga kami sa bahay, biglang naniga si Precious. Dumilat ang mga mata niya at pumasok sa loob ang mga itim nito. 2 magkaibang boses ng babae ang lumabas sa lalamunan niya ng sabay para silang 2 taong nag-aagawan sa isang mikropono. Tulong pakiusap, tulungan niyo kami. Umiiyak at humahagulhol na sigaw ng 2 boses gamit ang bibig ni Precious. Nakatrap kami sa ilalim ng lumang tulay sa tangob. Ginahasa kami at pinatay doon. Walang ibang pamilya na makakatulong sa amin kundi ang pamilya niyo lamang. Nataranta kami kaagad na naghanda ang mga kapatid kong lalaki kasama si Precious para pumunta sa sinasabing tulay sa tangob. Pagdating nila doon sa ilalim ng tulay ay napakadilim at napakabaho ng amoy. Amoy ng napapanis na dugo at nabubulok na karne. Sinabi ng mga espiritong sumapi kay Precious na gusto nilang may pagdasal
at mailipat sa isang malaking krus ang kanilang mga kaluluwa dahil hindi sila makalabas sa kadiliman ng tulay na yon. Akala namin yung dalawang babae lang ang naroroon, pero nang magsimulang magdasal si Precious at idikit ang kanyang mga kamay sa semento ng tulay ay biglang nanginig ang lupa. Narinig ng mga kapatid ko ang mahihinang pag-iyak at pagdaing ng napakaraming boses ng mga babae mula sa ilalim ng semento at tubig. Nalaman namin na higit sa 10 estudyante pala ang patagong ginahasa, pinatay at itinapon doon sa ilalim ng tulay sa paglipas ng mga taon. Puro mga kaluluwa ng mga kabataang hindi man lang nakahingi ng hustisya. Nang matapos ang misyong yon, noong nag-edad 18 si Precious, nangyari ang pinaka-misteryoso at nakakatakot na eksena sa buhay niya. Pinabalik ang kaluluwa niya sa langit pero naiwan ang katawan niya sa aming bahay. Parang bangkay muli siya na nakahiga sa kama. Walang hininga at walang tibok ang puso. Binalaan kami ng espiritu na huwag papakialaman o hipuin ang mga gamit at katawan niya para hindi siya masugatan habang wala ang kaluluwa niya at makabalik siya ng ligtas. Ikinuwento sa amin ni Precious pagising niya kung ano ang nangyari sa kaluluwa niya sa langit habang wala siya sa katawan niya. May pinalunok daw sa kanya na isang bagay na parang kumikinang at nangniningning na parang ginto. At doon ay bininyagan ang espiritu niya sa pangalang The White Dragon of the Son of Heaven. Papadudot nung bumalik ang kaluluwa niya sa katawan niya. Sa lupa ay nagising kami sa isang matinding amoy ng kalawang at dugo sa loob ng kwarto. Nang puntahan namin si Precious, napasigaw si Mama sa takot. Ang buong katawan ni Precious mula mukha, dibdib hanggang sa binti ay puno ng sariwang dugo. Para siyang si Jesus, nakakatapos ng ipako. Wala siyang sugat sa balat pero ang dugo ay kusa na lamang lumalabas sa mga pores ng balat niya ng araw na bininyagan siya. Mula ng araw na yon, naging ganap ng manggagamot si Precious. At kahit kailan papadudot, hindi siya tumanggap ng kahit na anong piso mula sa mga taong pinapagaling niya. Bago pa man magkaroon ng pandemic noong 2020, 3 buwan bago ito pumutok, binalaan na niya kami. Magtabi kayo ng pagkain at gamot sa bahay. May darating na napakalaking virus na papatay sa napakaraming tao sa mundo. At nagkatotoo ngayon makalipas ang 3 buwan. Tuwing may darating na bagyo o sakuna ay nagbibigay kaagad siya ng babala sa amin kaya laging ligtas ang pamilya namin at hindi na rin kami pumupunta sa doktor dahil siya ang gumagamot sa amin. Naalala ko pa nung nagkaroon ng lindol sa Cebu, galing ako sa Maynila noon at papunta ako sa Cebu para sa trabaho. Bago pa man mangyari ang lindol ay biglang nagchat sa akin si Precious. Ate Gracia, mag-iingat ka dyan, papuntang Cebu kasi lilindulin ang lugar na yan. Eksaktong-eksakto papadudot pagkababa ko pa lamang sa Cebu ay biglang niyanig ng napakalakas na lindol ang buong paligid. Nagtumbahan ang mga gamit at nagtakbuhan ang mga tao sa kalsada. Pero ligtas ako at walang nangyaring masama sa akin dahil binigyan niya ako ng babala at proteksyon bago pa man ako bumiyahe. Marami pang hindi maipaliwanag at nakakakilabot na bagay ang nangyari sa kapatid kong si Precious, papadudot. Pero hindi ko maihahayag ang lahat dahil napakahaba na nito. Salamat po sa pagbasa sa kwento ng aming pamilya. Lubos na gumagalang, Gracia. Ang dinanas ninyong mag-anak, Gracia, ay hindi pangkaraniwang pagsubok. Sa kabila ng matinding takot at kawalan ng pag-asa ay nanatili kayong buo at nagdadamayan. Yon ang tunay na lakas ng inyong pamilya. May papayo ko na patuloy ninyong pangalagaan ang kalusugan at kapakanan ni Precious. Habang sinisiguradong hindi rin nakakalimutan ang inyong sariling kapayapaan ng isipan at kaligtasan. Ang paggabay sa isang taong may kakaibang karanasan o kakayahan ay mabigat na responsibilidad. Kaya't mahalagang maging mapagmatsyag
at huwag kailanman bibitawan ng pananampalataya at pagmamahalan sa isa't isa. Ipinapaalala ng inyong karanasan na napakalawak ng mundo at may mga bagay na hindi agad maipapaliwanag ng agham o ng simpleng pag-iisip ng tao. Sa harapan ng mga hindi nakikita at hindi naunawa ang pagsubok, ang tibay ng pagkakaisa ng pamilya at ang hindi matitinag na pananampalataya ang nagsisilbing pinakamalakas na depensa at liwanag sa gitna ng pinakamadilim na sandali. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayo mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.